Binaril ko siya ng 3 beses ngayon. Sino ang binaril mo? Binaril ko ang aking putangin ng girlfriend. Tumawag si Jamie Rogers sa Siam na isang ilang sandali matapos aminin sa pulis na binaril niya ang kanyang girlfriend. Ang dahilan niya, Sir, ano pong nangyayari? She got what she deserved. tatalakayin ko ang pagkamatay ni Jamie Dick, ang mga kaso laban sa kanyang akusadong pumatay, at kung paano siya inaalala. Maligayang pagdating sa Crime Fix. Ako si Anjanette Levy, inalala ng pamilya at kaibigan si Jamie Dick sa libing noong Lunes. Isang linggo na ang lumipas mula ng barilin at mapatay si Dick, isang inang may 2 anak, sa Dayton, Ohio. Si Jamie ay 33 taong gulang pa lang. Walang sino man, lalo na ang inang may 2 anak, ang dapat barilin at patayin sa gabi, lalo na hindi mula sa taong dapat nagmamahal sa kanya. Pero yan ang sinasabi ng mga pulis sa Dayton na nangyari ayon sa kanila. Si Jamie Rogers, ang nobyo ni Jamie Dick, ang tumawag sa Siam na isang at umamin na binaril niya si Jamie, inaakusahan siyang niloloko siya. Heto ang bahagi ng tawag. Siam na isang Ano ang lokasyon ng emergency? May narinig kang putok, may nagpaputok ng baril. Sabi niya, May narinig kang binaril ngayon. may binaril o sila ang bumaril. Oh, binaril ko siya ng 3 beses. Punta kayo ngayon. Sino ang binaril mo? Binaril ko ang girlfriend ko. Sige, bakit mo siya binaril? Nandito ka na ngayon, hindi ito biro. Sige. Naubusan ka ng pelikula ng walang gamit. Sir, kailangan ko po kayong makausap. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nakuha mo? Hey, no one's here now. Si Jamie Rogers yon at malinaw mong narinig na sinabi niyang binaril niya ang girlfriend niya. Sir, ano pong nangyayari? Nakuha niya ang dapat sa kanya, kaya sasabihin namin na nandito ka. May baril ako at hindi lalabas ng walang laban. Nandito ka na ba? Bibigyan mo ba siya ng medical na tulong ngayon? Isusuko mo ba siya? Bibigyan mo ba siya ng medical na tulong? Oo, nabaril ako. Dalhin mo siya sa mediko, buhay pa siya. Sige po, sir. Ano ang pangalan niyo? Patay na siya, malamang. Ano na ang gagawin mo ngayon? Inamin ni Jamie Rogers na binaril niya si Jamie Dick ng 3 beses dahil sa akusasyong pandaraya at sinabing nakuha niya ang nararapat sa kanya. Hindi ka panipaniwala at sa totoo lang nakakakilabot at talagang nakakatakot na may isang tao na kayang maging ganoon kalupit. Ayon sa isang affidavit, nang dumating ang mga pulis ng Dayton sa lugar, lumabas si Ginong Rogers sa mga pulis at inulit na binaril niya ito. Natagpuan ng pulis si Jamie Dick na tinanggal ang pangalan sa dokumento sa loob ng kanyang umaandar na sasakyan na nakaparada sa kalsada malapit sa bahay niya. Siya ay nagtamo ng mga halatang tama ng bala at inalis mula sa lugar, ngunit kalaunan ay binawian ng buhay dahil sa kanyang mga sugat. Napansin ng mga pulis na ang bintana sa passenger side ng sasakyan ay binaril at nakakita sila ng mga basyo ng bala sa kalsada at sa bangketa sa tabi at harap ng sasakyan. Hindi pinapayagan si G. Rogers na magmay-ari o humawak ng mga armas dahil dati na siyang nahatulan sa pagkakaroon ng heroin at tangkang pagnanakaw. Nakuha ang impormasyon ng warrant mula sa ulat ng pulis, tawag sa Siam na isang at panayam. Ayon sa dokumento, mukhang bigla at hindi inaasahan ang pag-atake kay Jamie Dick na tila walang alam sa mangyayari. Nangyari ito 2:00 ng madaling araw, Martes, Pebrero 10 ayon sa pulisya ng Dayton. Inamin ni Jamie Rogers sa Siam na isang na siya ang bumaril kay Jamie Dick at inulit pa niya ito. Pagdating ng mga pulis sa lugar, dinala si Rogers sa Montgomery County Jail. Nahaharap siya sa mga kasong pagpatay, felonious assault, pagdadala ng baril kahit may kapansanan, ibig sabihin ay isa siyang felon at hindi dapat nagdadala ng baril, at pagpapaputok ng baril malapit sa ipinagbabawal na lugar. Ang piyansa niya ay itinakda sa $1,000,000, cash. Sa Facebook page ni Jamie Dick, nakalagay na may karelasyon siya mula Pebrero 2012 at ang anibersaryo nila ay Araw ng Mga Puso. Wala namang bagong litrato ni na Dick at Rogers na magkasama sa Facebook page niya. Yung isa pa, 2016 pa. Ayon sa obituary ni Jamie Dick, maaalala siya bilang mapagmahal na ina, tapat na anak at mabuting kapatid ng pamilya.
Isa siyang magandang kaluluwa sa lahat ng aspeto, sa loob at labas, na ang kabaitan, lakas, at walang sawang pagmamahal ay nag-iwan ng matinding bakas sa lahat ng nakakilala sa kanya. May dagdag pa akong balita tungkol sa pag-alala sa kanya mamaya, kaya ipakikilala ko muna si Mark Weaver, taga-Usig mula Ohio. Paminsan-minsan ay nagsisilbi rin siyang hukom. Mark, maraming salamat sa pagsama sa akin. Nakakagulat ang kasong ito. Ang tawag sa siyam na isang-isang. Una sa lahat, gusto kong malaman ang iyong reaction matapos marinig ang tawag sa siyam na isang-isang. Hindi madalas mangyari na may tumatawag sa siyam na isang-isang at diretsahang nagsasabi na sila ang bumaril at nakapatay ng isang tao. Marami na akong napakinggang siyam na isang-isang calls sa aking karera at ito ang pinaka-nakakatakot. Katulad ng sabi mo, mismong ang pumatay ang tumawag. Biglang nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Ng mabilis na serbisyong medical para sa biktima. Pero may tono rin siya ng pagiging palaban. May armas ako, maghanda kayo kung dumating sila lalabanan ko. Kaya talagang nakakabahala na ang isang ina ay mapapatay ng baril ng isang taong malapit sa kanya at may malalim na relasyon siya. Pero ang ugali niya ay parang nagyayabang or baka pinalakas pa ng kung anong chemical ang yabang niya. Hindi naman yun depensa, syempre, pero kailangan talaga siyang sampahan ng mabibigat na kaso. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong pagpatay, syempre. At alam mo, hindi natin alam kung tataas pa iyon or magiging mas mabigat, gaya ng aggravated murder kapag umabot na sa grand jury. Sa ngayon, parang paunang kaso lang to. At nahaharap siya sa kaso ng, alam mo na, pagkakaroon ng baril kahit hindi dapat, kaya marami siyang kinakaharap na kaso. Ano nga ba ang tunay na nakakatakot para sa akin? At tama ka, sinasabi niya na, sa madaling salita, halika't kunin mo ako pero maghahanda akong lumaban. Ibig kong sabihin, binibigyan niya ng babala ang mga pulis na, alam mo, maaring lumaban ako, maaring manlaban ako. Nakakatakot yon. Hindi ko alam kung parang hiling niya na mamatay siya or kung talagang sobrang marahas lang siya na handa siyang labanan ng mga pulis or kung lasing siya. Ayokong maging prangka, pero kung gusto niya talagang mamatay, pwede naman niyang barilin ang sarili niya sa ulo. Madalas nating nakikita ang mga kaso ng pagpatay na sinusundan ng pagpapakamatay. Kapag tiningnan mo ang mga mararahas na pagkamatay na ganito, malaking porsyento ng mga mararahas na pagkamatay ito. Karaniwan, binabaril ng tao ang karelasyon nilang kinagagalitan tapos ay ang sarili nila. Maaaring inisip niyang makakalusot siya or may maling pananaw kung ano ang dapat gawin ng lalaki matapos pumatay ng babae. Nakakakilabot para sa akin na iniisip niyang nakuha ng babae ang dapat sa kanya. Sinabi niyang niloloko siya ng babae, nagpapakita ito ng pagsisisi sa tawag. Pero pagkatapos ay parang wala naman talagang pagsisisi. Sabi niya, deserve niya ito dahil niloloko siya. Pero hindi naman natin alam kung totoo iyon dahil siya lang ang nagsasabi. Walang taong nanloko ang dapat danasin ito. Isa ba iyong nagpapabigat sa kaso? Alam mo yon, titingnan mo ba yon bilang isang tao? Bilang isang piskal, posible mo bang tingnan iyon? Yung pag-amin niya sa tawag na niloloko siya? At sabihin na pupunta ako sa grand jury para magsampa ng kaso or hilingin na kasuhan siya para sa pinalalang pagpatay. Hindi ito nagpapabigat. Maaaring maging pinalalang pagpatay lang ito at mapatawan ng parusang kamatayan kung may isa pang krimen na nangyari habang naganap ang pagpatay. Kung dinukot niya siya kahit sandali lang. Ang maring mangyari kapag umabot ito sa paglilitis ay maring makita mo ang depensa na wala masyadong mapanghahawakan dito. Wala silang depensang ibang tao ang gumawa nito, wala rin silang alibi na parang nasa ibang lugar siya, halimbawa sa isang pagpupulong ng Boy Scout o kung ano paman. Kaya maaari mong makita ang abogado ng depensa ayon sa hiling ng kliyente na binabanggit ang ideyang ito. Sa isang banda siya ang nagtulak at naging dahilan dahil sa kanyang panloloko. Halos lahat ng hurado, lalo na ang mga babae at matinong lalaki, ay mapapailing or mapapailing ang mata sa ganon. Isang hurado lang ang kailangan na magduda o magsabi sa isip niya na, deserve niya yon para hindi magkaisa ang hurado at mauwi sa panibagong paglilitis.
Ang tanging nakikita kong posibleng mangyari base sa mga alam nating detalye ngayon na hindi pa naman kumpleto ay ganoon lang talaga. Maaring sabihin niya, alam mo, ito ay krimen dahil sa matinding emotion. Alam mo, homicide, voluntary manslaughter, or kung ano paman, sa kahit anong paraan, sa kahit anong lugar. Alam mo, tatanggapin ba yon? O tama ka na, ayon sa batas ng Ohio at sa bawat batas ng estado, may iba't ibang antas ng homicide. Batay sa iyong mens rea o kalagayan ng isipan, at kapag pinagplanuhan mo ang pagpatay, iyon ang may pinakamataas na parusa. Kapag ginawa ito dahil sa bugso ng galit, biglaang karahasan, matinding damdamin o iba pang dahilan, kadalasan mas magaan ang parusa. Trabaho ng mga piskal na patunayan ang kalagayan ng isipan, kaya't malamang iniimbestigahan na ng mga investigador ang pinagmulan. Ang kanyang telepono, ang telepono ng babae, at anumang posibleng saksi na naroon bago nangyari ang pagpatay o baka pati na rin ang mga nakakita mismo sa pagpatay. Ito ang gabay ng mga piskal sa pagpili ng antas ng kasong pagpatay. Nahaharap siya ngayon sa kasong pagpatay sa Ohio na may sentensyang 15 taon hanggang habambuhay. Kung ikaw ay nahatulan, obligadong 15 taon hanggang habambuhay. Alam mo, wala talagang lusot doon. Nahaharap siya sa kasong felonious assault, pagdadala ng armas habang may kapansanan, na ibig sabihin ay dati na siyang nahatulan bilang kriminal at hindi pinapayagang magmay-ari ng baril. At sa pagpapaputok ng baril sa or malapit sa ipinagbabawal na lugar. Mark, hayaan mo akong magsalita. Madalas naming makita ito sa Ohio. Sinisingil nila ng felonious assault kasabay ng pagpatay. Bakit nila ginagawa yon? Kasi alam natin na si Jamie, ang kanyang nobya, si Jamie Dick, alam natin na pumanaw na siya. Namatay siya dahil sa mga tama ng bala. Kaya bakit sinisingil pa ng felonious assault? Kasabay nun, Ito ang tinatawag ng mga abogado na lesser included offenses. Ibig sabihin may iba't ibang krimen. Sa pagpatay, nagkakaroon ka rin ng assault at posibleng tangkang krimen at malinaw na nagawa mo ang pagpatay. Ang piskal na humihiling sa grand jury na ibalik ang lahat ng kaso ay maaring dalhin ang mga ito sa paglilitis at kailangang magpasya ang hurado sa mga kasong iyon. Pero galing ang mga iyon sa parehong gawain. Sa paghatol, isang sentensya lang ang ipapataw ng hukom at ang prosecution ang pipili kung alin ang papatawan nito. Tinatawag itong batas ng pagsasanib para sa technical na termino at lagi ring pinipili ng prosecutor ang pinakamataas para doon ipataw ng hukom ang sentensya. Kaya madalas itong nagsisilbing panangga para bigyan ng paraan ang hurado na makapaghatol ng pagkakasala kung hindi sila magkaisa sa pinakamataas na kaso. kawili-wili alam mo, interesado akong makita kung maniniwala sila na pinilit niyang manatili siya laban sa kanyang kagustuhan. Kung nagkaroon ng maling pagkakakulong, pagdukot, alam mo isang bagay na ganon, isa pang mabigat na krimen na nagawa na nagpapataas dito bilang pinalalang pagpatay. Oh, Ito ang Montgomery County, ang tahanan ng lungsod ng Dayton. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Ohio ay hindi kilala bilang opisina ng taga-usig. Maraming kaso ng parusang kamatayan ang dinadala, kabilang ang mga kwalipikado dito. Sa ilang county sa estado, inaasahan din naming makakita ng ganitong mga kaso. Traditional, ang Hamilton County, tahanan ng Cincinnati ay kabilang doon. Hindi kasama ang Dayton, kaya ang taga-usig ang magpapasya kung magdadagdag sila ng nagpapabigat na salik. Mas mahirap ang ganitong paglilitis. Pag nagawa mo ito, lalong mahirap ang paglilitis. Kailangan mo itong gawin. May dalawang yugto ito. Mas mahaba ang pagpili ng hurado at kahit maliit na bagay ay pwedeng magdulot ng habambuhay na kulong kahit hindi ipataw ang parusang kamatayan. Kaya magiging interesante kung anong ebidensya at kung magdadala ng parusang kamatayan ang taga-usig sa Montgomery County. tama ka, pinapalala lang talaga nito ang proseso at dinadagdagan ng complication. Hindi ko na kailangang sabihin kasi alam mo na. Ang pagpili ng hurado at pagkatapos sa buong paglilitis, sa buong kaso, at pagkatapos kailangan pang dumaan ng depensa sa tinatawag na mitigation. Hahanapin nila ang mga bagay sa background ng kliyente na pwedeng ipresenta sa hurado para iligtas ang kanyang buhay. Kaya nadadagdagan pa ng isa pang antas. Harapin na lang natin ang katotohanan. Sobrang tagal ng mga apela, kahit makuha mo ang death penalty, umaabot ito ng 20 taon.
At dito sa estado ng Ohio, halos may hindi opisyal na moratorium tungkol dito. Bihira, kung meron man, na isinasagawa talaga ang mga bitay na ito. Totoo yan. Bilang Deputy Attorney General, naharap ako sa maraming death penalty cases at nadiskubre naming may ilang federal na hukom na basta itinatabi lang ang mga pleadings at apela. Hindi nila ito tinitingnan ng 3 o higit pang taon para patagalin ang proseso. Isa lang sila sa maraming hakbang ng mahabang proseso ng apela. Kaya, tulad ng sinabi mo, kahit may gobernador na dapat pumirma ng death warrants, sa ngayon ay wala namang pumipirma. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa proseso ng lethal injection, kahit pumirma na ang gobernador ng death warrant, aabutin pa rin ng 20 taon mula pagpatay hanggang bitay at pwedeng baligtarin ang desisyon at ibalik sa panibagong paglilitis. Alam mo kung mapunta ito sa mesa ng taga-usig, espesyal na taga-usig Mark Weaver, itong kaso na ito, at alam ko kung paano ka kapag nag-uusig ka ng mga kaso, alam mo kaso ng pagpatay. Tulad ng sabi ko, ito ay sa pilitang 15 taon hanggang habang buhay. Walang palusot dito. Meron bang paraan na makipag-plea agreement ka dito? Ibig kong sabihin, at hindi ako nagsasalita para sa mas magaan na kaso, sinasabi ko lang, alam mo, ano ba ang pwedeng i-alok para sa plea agreement or plea deal? Ibig kong sabihin, pwede mong sabihin na aamin ka sa pagpatay or itutuloy mo na lang ito hanggang sa paglilitis. Gusto kong makausap ang pamilya ng biktima habang kinakalap ang ebidensya at kung pwede, isama ang death penalty na specification. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang damdamin ng pamilya ng biktima tungkol sa pagkamatay, pati na rin ng pamilya ng pumatay at kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa death penalty. Desisyon ng piskal kung isasama ang death penalty pero mahalaga sa amin ang opinyon ng mga biktima. Nasabi ko na ito noon sa mga pamilya. Desisyon namin ang death penalty pero mahalaga ang opinyon ninyo. May iba pang kasong pwedeng idagdag sa habang buhay na sentensya. Tandaan, hindi ito habang buhay na kulong na walang parol. 15 taon hanggang habang buhay, ibig sabihin maaaring makalaya ang bata matapos ang 15 o 16 na taon. Maliban na lang kung dadagdagan mo ng ibang kaso tulad ng gun specification or illegal na pagmamay-ari ng baril dahil nakasuhan ka na at iba pang posibleng krimen niya. Habang tumatagal, pwede mong gawing 20 o 25 taon ang minimum na kulong niya imbes na 15 taon lang. May kaunting kalayaan ka pero kailangan mong labanan ang mga pretrial motion. Mag-aangkin siya ng mental instability. Sasabihin niyang hindi siya dapat litisin pero kung mapatunayang dapat siya, haharap siya. Maaring maghain sila ng depensa tungkol sa kakulangan sa mental na kapasidad kaya posibleng maraming pretrial motion. Talagang nakakakilabot ang kasong ito. Ibig kong sabihin, si Jamie Dick, isa siyang ina at nakakakilabot para sa akin na sa loob lang ng ilang minuto, alam mo, itong ina na ito. Isa siyang batang ina at bigla na lang nawala ang kanyang buhay dahil lang sa, alam mo, may nagalit at inaakusahan siyang nangaliwa at kahit patotoo iyon, wala pa ring dahilan. Hindi iyon sapat na dahilan? Hindi talaga. May kaunting mabuti rito. Sa maraming ganitong kaso, nakikita nating marahas ang lalaki at galit sa babae. Hindi lang niya pinatay ang babae kundi pati mga anak. Malaking biyaya na hindi iyon nangyari dahil madalas na natin itong makita sa ibang kaso. Hindi malinaw ang dahilan pero patuloy ang pagpatay kaya ligtas ang mga bata. Sa kasamaang palad, babae ang naging biktima. Paalala sa lahat, kung ang karelasyon mo ay marahas at mainitin ang ulo, dapat mong protektahan ang sarili mo at gawin ang lahat ng kaya mo. Dahil sa mga pagkakataong ito, nauuwi sa pagpatay ang karahasan. Oo, talagang nakakatakot at nakakalungkot ito at umaasa lang ako para kay Judge Midik, ang biktima at sa kanyang pamilya na makakamit nila ang hustisya. Sana ang mga batang iyon ay pinalalaki ngayon ng mga nagmamahal sa kanila at natatanggap ang counseling na tiyak nilang kailangan. Mark Wyver, salamat sa oras at kaalaman mo. Tulad ng dati, Salamat Janet. balikan natin kung paano inaalala si Jamie Dick ng kanyang mga mahal sa buhay. Nasa kanyang obituary, masipag na tao. Lahat ng ginagawa ni Jamie mula sa pag-aalaga ng pamilya, pagsuporta sa mahal sa buhay, hanggang sa pagiging manager sa Wendy's ay kanyang nilalapitan ng may determination at puso. Ibinigay niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa tahimik niyang lakas at banayad na kalooban, pinagkakatiwalaan at inaasahan siya ng iba. Pinahahalagahan ni Jamie ang oras kasama ang mga anak niya, lalo na si Brayden na kanyang panganay at may espesyal na ugnayan sa kanya bilang mag-ina.
Mahilig si Jamie panoorin si Brayden maglaro, computer man o console, at madalas din siyang nakikisali. Masaya silang isama si Blaze sa dog park tuwing linggo para sa espesyal nilang araw. Linggo, magkasama sina Brayden at ina niya para magbonding, magkwentuhan at maglunch. Mahalaga kay Brayden ang oras kasama ang ina at mananatili ito sa kanyang alaala. Matibay ang ugnayan nila ni Callie, puno ng saya, init at tradisyon. Ilan sa mga pinakapinapahalagahan nilang sandali ay ang mga simpleng spa day sa bahay, kung saan nagpipintura sila ng kanilang mga kuko ng makukulay na kulay, naglalagay ng facial mud mask, at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Habang tumutugtog ang musika, napuno ang mga araw ng halakhak, pagmamahal, at mga alaala na mananatiling malapit sa puso ni Kelly magpakailanman. May mapaglarong panig din si Jamie. Isa siyang masugid na gamer na paboritong libangan ang magtayo at lumikha sa Sims. Tuwang-tuwa siya sa pagdidisenyo ng mga bahay, paghubog ng mga virtual na buhay, at pagpapalaya sa kanyang imahinasyon. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng kanyang pagiging malikhain at paghanap ng saya sa maliliit na bagay. Malaking kaligayahan din ang dala ng tapat niyang kasama na si Blaze. Gustong-gusto ni Jamie dalhin si Blaze sa parke ng mga aso, pinapanood siyang tumakbo at mag-enjoy sa hangin at pakikisama. Ang mga tahimik niyang lakad ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa simpleng biyaya ng buhay. Matindi at walang kondisyon ang pagmamahal ni Jamie sa pamilya niya. Bilang anak, nagdala siya ng karangalan. Bilang kapatid, nag-alay siya ng katapatan at suporta. Bilang ina, siya ang tagapagtanggol, guro, kaibigan at kanlungan. Nasa kulungan pa rin si Jamie Rogers sa Montgomery County at babalik sa korte sa Pebrero 20. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.